Ang patuloy na pagbibigay ng GMA Network ng kalidad na mga programa at serbisyong totoo sa publiko ang tiniyak ni GMA Chairman, President at CEO Atty. Felipe Gozon nang humarap bilang guest speaker sa pulong ng Rotary Club of Makati kanina. Sa pamamagitan daw ng tamang impormasyon at balita at mga makabuluhang programa, nakuha ng GMA ang tiwala ng mga manonood, dahilan para maging number 1 ang network sa Mega Manila at Luzon. Nagsagawa rin ang network ng relief operations ng Kapuso Foundation, medical mission at job fair. Ayon kay Atty. Gozon, bahagi ang mga ito ng lehitimong promotional activities ng GMA Network at kailanman hindi raw nandaya ang network sa TV ratings. It has never been, nor will it ever be, GMA 7's style to deceive either our viewers or ourselves. For all intents and purposes, we do not intend to compromise our integrity and objectivity as a news organization and as a media organization in general by engaging in activities that run against the very principles that we hold dear. Katunayan, daang-daang milyong piso na raw ang ginastos ng GMA para sa pasilidad, empleyado at training para mapaganda at mapalawak ang signal nito. Kasabay nito ang pagpapaganda pa sa mga programa ng GMA na patuloy na humahakot ng iba't ibang parangal. Ipinagmalaki pa ni Atty. Gozon na kahit itong 2005 lang inilunsad ang GMA Pinoy TV sa ibang bansa, 150,000 na raw ang subscribers nito, katumbas ng 750,000 na viewers. We know there is still a whole world out there waiting to be conquered. And as we chart our own maps, we will not do it with our minds alone, but also with our hearts. Tina Panganiban Perez, sa Katutok, 24 Oras. Nagsagawa ng press conference ang ABS-CBN kanina kung saan hinarap nila muli ang kanilang informante. Inulit lang ng informante ang bintang ng GMA Network at ang AGB Nielsen ay nagsagawa di umano ng manipulasyon sa TV rating sa Bacolod. Sa inilabas na statement ngayon ng GMA Network, inilarawan itong walang bago sa mga sinabi ng informante at lahat ng sinabi ay kaduda-duda at hindi tumutugma sa katotohanan. Ang mga testimonya ng informanting ito ang ginamit sa kasong isinampa ng ABS-CBN laban sa AGB Nielsen at ang kasong iyon ay binasura na ng Quezon City Regional Trial Court. Sa ngayon, may kinakaharap na indirect contempt charge ang ABS-CBN mula sa AGB Nielsen. Ayon sa AGB, mali ang iniulat ng ABS-CBN sa mga programa nila tungkol sa sakop ng TRO ng TV ratings na iniutos ng Quezon City RTC. Desidido rin ang GMA Network na ituloy ang libel charges nito laban sa ABS-CBN dahil sa paulit-ulit at malisyosong mga aligasyon ng ABS-CBN na nakasisira sa mabuting pangalan at reputasyon ng GMA Network. Sa nakaraang trade presentation ng GMA, ipinarating ng mga national advertisers na sang-ayon sila na sa korte na lamang resolbahin ang issue dahil masama raw para sa industriya at sa mga manonood ang nangyayaring sagutan sa ere na ginagawa ng ABS-CBN at GMA. Bilang tugon, sinabi ni GMA Network President at CEO, Atty. Felipe Gozon, na hindi ang GMA ang naunang umatake at sumasagot lamang ito sa mga malisyosong paratang ng ABS-CBN para depensahan ang reputasyon ng GMA. Ukol naman sa mga testigong hinarap ng ABS-CBN, wika ni Gozon, kahit sino raw ay pwedeng umupa ng mga mercenaries na magsasabi ng kung anuman. Hamon ni Atty. Gozon sa ABS-CBN, dapat patunayan ng mga informante ng ABS-CBN sa korte na ang kanilang mga sinasabi ay totoo. Dagdag ni Gozon, sa korte lamang malalaman ng publiko kung sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Iginigate ng GMA Network. Natigilan na ng ABS-CBN ang paulit-ulit nitong paninira at trial by publicity laban sa GMA.